Sa malaking mansyon ng mga panganiban, nabalot sa isang balatiyo ng yaman at prestihyo, si Diwata de Panganiban ay laging nakadarama ng lamig sa bawa sulok nito. Ang malawak na sala na pinalamutian ang mga antigong kasangkapan at siningmula pa sa panahon ng kolonyal, ay tila isang malaking hawla para sa kanya. Ang mga marmol na sahig ay laging kumikinang, ngunit ang bawat hakbang niya roon ay tila nagpapamalas ng kanyang pag-iisa. Si Dea, na pinagkalooban ng kakaibang ganda, ang kanyang balat ay may kulay karamelo, ang kanyang mahabang buhok ay may kulay ng gabi, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na kumikinang sa ilalim ng buwan, ay laging itinuturing na iba sa sarili niyang pamilya. Mula nang mawala ang kanyang ina, si Elena, maaga pa sa kanyang buhay, si Dea ay naging isang anino lamang sa tahanan. Ang kanyang ina, sabi ng kanyang amang si Nestor, ay isang mahinhin at masasakiting babae. Ngunit may isang lumang kahon ng kahoy na laging niyang yakap. Yakap, anging alaala na iniwan ng kanyang ina. Sa kahon na yun, anging isang manitis na larawan ng kanyang ina na nakangiti at ang amoy ng lumang papel na may halong halimuyak ng sampaggita ang nagpapaalala sa kanya ng isang pagmamahal na kanyang halos hindi na matandan. Ang kumpanya ng kanyang madrasta, si Corazon Cora Panganiban, at ang kanyang kapatid sa ina, si Catalina Cat Panganiban, ang nagpapalitaw sa kanya na laging dehado, laging nasa ilalim. Si Cora ay isang babaeng may matamis na ngiti, ngunit may pait na hangarin. Ang kanyang bawat kilos at salita ay may layuning makapaghari. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging maganda at mapang-akit, ay laging mayroong kinang ng pagkalkula. Sikat naman, na mas matanda ng 2 taon kay Dea, ay isang prinsesa sa sarili niyang mundo, malayabang, makasarili, at laging naniniwalang siya ang nararapat sa lahat ng pinakamaganda. Ang kanilang mga tinig, lalo na ang matinis na halakak ni Kat, ay laging nagpaparinig ng pangungutya sa bawat sulok ng mansyon. Diwata, minsang tawag ni Kat sa kanya na may halong biro at paghamak. Ikaw ba ang engkanto na magliligtas sa atin sa kahirapan? Ang bawat salita ay tumatagos sa balat ni Dea, ngunit pinipili niyang manahimik, pinipili niyang maging matatag. Ang tanging liwanag sa madilim na mundo ni Dea ay si Manang Celia, ang matapat na kasambahay ng pamilya na naging tila pangalawang ina niya. Si Manang Celia, na may mga kunot ng mukha, ngunit may puso ng ginto, ay laging may yakap at salita ng pampalakas. Kaya mo yan, Inday, bulong niya sa tuwing nakikita si Dea na malungkot sa hardin, mayaman ka sa loob, mas mayaman kaysa sa kanila. Ang kanilang mga lihim na pag-uusap sa lumang kusina, habang nagbabalat ng gulay o naglilinis ng pinggan, ay tila hininga ng buhay para kay Dea. Si Manang Celia ang nakakita sa kanya noong siya ay bata pa, ang nakarinig ng kanyang mga iyak, ang nakasaksi sa pagbabago ng pamamalakad sa mansyon mula nang dumating si Cora. Sa kabilang dako ng Metro Manila, sa tuktok ng isang makintab na skyscraper, ay naroroon si Elias Zamora. Siya ang CEO ng Zamora Group, isang malawak na imperyo ng pananalapi na sumasaklaw sa maraming industriya. Si Elias ay kilala sa kanyang hindi matitinag na paninindigan sa negosyo, ang kanyang matalas na isip, at ang kanyang kakayahang lawing ginto ang lahat ng kanyang hawakan. Sa edad na 35 taon, siya ay mayroong karisma na makikita sa kanyang matikas na tindig, sa kanyang matatalim na tingin, at sa kanyang halos perpektong ngiti na bihila niyang ipinakikita. Ngunit sa likod ng kanyang formal na panlabas ay isang dingding ng yelo, walang emosyon, walang pangingini, anging lohika at estratehiya. Ang kanyang opisina ay isang representasyon ng kanyang sarili, minimalist, malinis, at puno ng mga aklat na teknikal at pangnegosyo. Ang
tahimik na kaharian ng mga panganiban. Ang Silangan Agricorp, na minsang ipinagmamalaki ng pamilya, ay ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Si Nestor Panganiban, ang ama ni Dea, ay isang tao na nabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan. Dati siyang matikas at determinado, ngunit ang kanyang pagkabigo sa pagkalugi ng ilang proyekto at ang patuloy na impluwensya ni Cora ay nagpabago sa kanya. Siya ngayon ay isang tao na madaling manipulahin, laging naghahanap ng kapayapaan at pinipiling huwag nang harapin ang mga problema. Ang Silangan Agricorp, na mayroong malalaking taniman ng tubo at nyog sa iba't ibang probinsya, ay ngayon ay nalulunod sa utang. Ang mga lihim na pagkakamali sa pamamahala na sa katotohanan ay mga sadyang paglilihis ng kondo at pagmamanipula ni Cora at Kat, ang nagtulak sa kumpanya sa bangin ng pagkalugi. Nestor, kailangan nating kumilos. Ang boses ni Cora ay tila sirena. Nagpapagaan ng loob, ngunit may nakatagong lason. Isang gabi, matapos ang isang matinding pag-uusap sa telepono ni Nestor, kung saan ang kanyang muka ay namumutla at pinagpapawisan, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Narinig ni Dea ang mga bulong tungkol sa malaking kasunduan tungkol sa pagliligtas ng kumpanya. Nakita niya ang isang matalim na kislat sa mga mata ni Cora at ang hindi maipaliwanag na kasiyahan sa mga ngiti ni Kat. Isang araw, tinawag si Dea sa opisina ng kanyang ama. Doon, kasama si Cora, ibinarating sa kanya ang isang balitang magpapabago sa kanyang buhay. Simula ni Nestor, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghingi ng tawad at pagmamakaawa para sa kumpanya, para sa ating pamilya. Kailangan mong magpakasal kay Elias Zamora. Hindi pa nakababawi si Dea sa pagkabigla. Idinagdag ni Cora na may matamis na ngiti, isang malaking karangalan ito, Dea. Sino ang ayaw makapangasawa ng isang Zamora? Ang kasunduan ay malinaw. Ang Zamora Group ay kukuha ng bahagi ng Silangan Agricorp at sasagutin ng mga utang nito. Sa kabayaran, si Dea ay magiging asawa ni Elias. Isa itong transaksyong pangnegosyo, walang pagmamahalan, walang kalayaan. Sa loob ni Dea, nag-umpisa ang isang giyera. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama at ang pag-asa na mailigtas ang nalalabing karangalan ng kanilang pangalan ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Alam niyang papasok siya sa isang ginintuang hawla, ngunit ano pa ang magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan, wala siyang boses. Sa huli, pumayag si Dea. Ang kanyang puso ay nababalutan ng kirot at kawalan ng pag-asa. Para sa iyo, Papa, ang bulong niya sa hangin. Ang unang paghaharap nila ni Elias ay sa isang formal na pagpupulong para sa pre-nuptial agreement at ang mga detalye ng murder. Si Elias ay dumating na may kasamang isang hukbo ng mga abogado. Ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon habang binabasa ang mga dokumento. Para sa kanya, si Dea ay isa lamang bahagi ng transaksyon, isang kaganitan upang masiguro ang kasunduan. Ang kanyang presensya ay malakas, ngunit ang kanyang aura ay malanig, tila isang rebulto ng yelo na may buhay. Si Dea sa kabilang banda ay nanatili sa kanyang pagkamahinahon. Ang kanyang mukha ay walang ipinakikitang emosyon, maliban sa isang matatag na tingin. Sa loob niya, ay pinipilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. Pinipilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad sa kabila ng lahat. Dumating din si Kat sa pulong, na nakasuot ng isang mamahaling damit at may matalim na ngiti. Agad siyang lumapit kay Elias, na tila ba sila na ang magpapakasal. Eli, darling, hindi ka man lang abalang batiin ako. Ang malambing niyang boses ay may halong pagpapapansin. Pagkatapos, ay lumingon siya kay Dea
na may bahagyang pagtaas ng kilay. Oh, Dia, narito ka rin pala. Nakakatuwa naman. Ang kanyang mga salita ay puno ng pamumutya. Na tila ba si Dia ay isang abala lamang. Ngunit si Elias ay hindi man lang nagpakita ng reaksyon. Isang mabilis na pagngiti lamang at isang hello, Kat, na walang init. Para sa kanya, si Kat ay isa lamang istorbo. Isang walang saysay na ingay sa likuran. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang serye ng mga pulong tungkol sa Nerdler at ng mga kontrata. Si Dia ay laging kasama, na tila ba isang palamuti, ngunit palagi siyang nakikinig at nagmamasid. Wala siyang formal na edukasyon sa negosyo, ngunit ang kanyang likas na katalinuhan at ang kanyang matalas na obserbasyon ay hindi mapapansin. Habang ipinapaliwanag ng mga abogado ang mga komplikadong termino, ang mga numero, ang mga probisyon, si Dia ay nakikita sa isang sulok, tahimik na nagbabasa ng mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa bawat linya. Isang hapon, sa isang partikular na pulong tungkol sa pagkuha ng mga ari-arian, mayroong isang probisyon tungkol sa pagganit ng lupa para sa mga layuning pang agrikultura at iba pang kaugnay na pagpapaot. May kakaibang kutob si Dia. Excuse me, mahina niyang sanbit na halos hindi marinig sa dami ng mga abogado at business ay sakitin sa silid. Lahat ay lumingon sa kanya, kasama na si Elias. May bahagyang pagkabigla sa mga mata ng iba, tila ba hindi nila inaasahan na magsasarita siya. Ang probisyon sa pahina 20 Tario. Seksyon 2. Patuloy ni Delia. Ang kanyang boses ay maliwanag at malinaw sa kabila ng kanyang panloob na kaba. Tungkol sa iba pang kaunay na pagpapaunlad ng lupa. Hindi ba ito masyadong malawak? Maaring magbigay ito ng puwang para sa mga proyekto na hindi direktang kaugnay sa agrikultura at maaaring magpababa ng halaga ng lupa sa hinaharap. O kaya'y magpataas ng environmental impact assessment irisis. Hindi ba mas maganda kung mas tiyak ang pagtukoy sa uri ng pagpapaunlad, tulad ng pagproseso, ng produkto, ng agrikultura, o mga infrastruktura para sa logistik ng agrikultura? Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang mga abogado ni Elias ay nagkatinginan. Ang isa sa kanila, si Ati Ramirez, ay bahagyang ngumisi. Pinibini, ang aming legal team, ay dumaan na sa mga detaling ito ng masusi. Ngunit si Elias, na tahimik na nakikinig, ay mayroong ibang ekspresyon. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. Kinuha niya ang kopya ng kontrata at tiningnan ang seksyon 4. 2. Pagkatapos ay tiningnan niya si Dia. Ang kanyang tingin ay matalin. Sinusuri. Ate Ramirez, maaring may punto si binibining panganiban. Masusing suriin ninyo ang implikasyon nito, lalo na sa mahabang panahon. Nagulat ang lahat. Ang mga abogado ay nagsimulang suriin ang mga dokumento nang may pagkabahala. Maya, si Ate Ramirez ay bumalik. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. Sir, ama si binibining panganiban. Ang malawak na probisyon ay maaaring magbukas ng pinto para sa mga development na hindi inaasahan na maaaring magdulot ng komplikasyon sa LGU at DENR permit sa hinaharap. Maaari rin itong maging dahilan ng hidwaan sa mga magsasaka sa paligid. Isang hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa labi ni Elias. Isang mabilis, ngunit punay na ngiti. Ang kanyang tingin kay Dia
ay iba na. Hindi na ito tingin sa isang bahagi ng transaksyon, kundi sa isang tao na may tunay na halaga. Nakita niya ang lamas sa kanyang ganda, nakita niya ang talas ng kanyang isip, ang kanyang kakaibang obserbasyon, at ang kanyang matatag na paninindigan. Si Dea, na hindi napansin ang pagbabago sa tingin ni Elias, ay nagulat din sa kanyang sarili. Hindi niya inakala na papansinin ang kanyang sinabi. Sa mga sumunod na social errands, kung saan ipinapakilala si Elias at Dea bilang power couple na magpapakasal, hindi nawawala si Kat. Laging si Kat ang unang mabati kay Elias, laging siya ang magpapakita ng pagiging malapit sa kanya, at laging siya ang magbibigay ng mga patutsada kay Dea. Hindi ba't nakakapagod ang ganyang gown, Dea? Hindi ka naman sanay sa mga party, sabi ni Kat habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga matataas na personalidad. O kaya'y, nako, Dea, medyo hindi ka sanay sa mga komplika na wine, siguro mas gusto mo ang juice. Ngunit sa bawat pagkakataon si Elias, kahit na malayo ang loob, ay dahang nakikialam. Minsan, nang subukan ni Kat na sadyang itapon ng isang inumin sa gown ni Dea, mabilis na naharang ni Elias ang kamay ni Kat. Kat, watch it. Hindi magandang maging clumsy sa harap ng mga bisita. Hindi ito direktang pagtatanggol, ngunit sapat na para mapahiya si Kat. Minsan naman, nang lantarang kutyain ni Kat ang estilo ni Dea, si Elias ay lumapit kay Dea at ibinulong, masyadong maraming ingay sa paligid. Halika, umupo muna tayo. Inakay niya si Dea sa isang tahimik na sulok ng venue. Natila ba sila lamang ang tao sa silid? Hindi ito pagmamahalan. Ito ay higit pa sa pagiging Maginoo. Sa mga tingin ni Elias, nagsisimula siyang makita ang isang bagay na mas malalim. Nagsisimula siyang mapansin ang kawalan ng katarungan na dinaranas ni Dea sa loob ng sarili niyang pamilya. Nakikita niya ang paghamak ni Koa, ang inggit ni Kat, at ang kahinaan ni Nestor. Ang kanyang mga mata, na dati ay puro negosyo, ay ngayon ay nagsisimulang makakita ng bahagi ng kaluluwa ni Dea, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang tahimik na lakas, at ang kanyang dignidad na nananatili sa kabila ng lahat. Para kay Dea, ang bawat maliit na kilos ni Elias ay tila isang maligamgam na sikat ng araw sa kanyang malamig na mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ang bawat pagkakataon na pinuprotektahan siya ni Elias kahit sa maliit na paraan, ay nagbibigay sa kanya ng isang kurot ng pag-asa, isang pag-asa na hindi magiging ganap, na madilim ang buhay niya sa hawla na ito. Ang pagmamahalan ay hindi pa sumisibol, ngunit ang mga buto ng paggalang at pag-unawa ay nagsisimula ng tumubo sa lupang walang damdamin ng isang kasunduang negosyo. Ang mga sumunod na linggo ay naging tuloy na pagsubok at pagpuklas para kina Dea at Elias. Ang kasal ay naging isang formalidad, isang simpleng seremonya, sa tanggapan ng korte, na tanging mga saksi lamang ang kanilang mga abogado at ilang opisyal ng gobyerno. Walang bonggang pagdiriwang, walang malaking salo, na ikinatuwa naman ni Dea. Ang kanyang hiling ay isang tahimik na simula, malayo sa mapanuring tingin ng madla, at ang mga mapangahas ng ngiti ni Cora at Kat. Para kay Elias, ito ay isang mahalagang bahagi ng kasunduan, isang legal na pagbubukod na nagpatibay sa kanyang kontrol sa Silangan Agricorp. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti niyang natutuklasan na si Dea ay higit pa sa isang kasunduan sa negosyo. Sa loob ng malaking opisina ng Zamora Group, kung saan ang mga ilaw ay laging nakabukas at ang bawat desisyon ay may malaking epekto, si Dea ay naging isang hindi inaasahang kasama.
Nagsimula siyang dumalo sa mga pulong, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang aktibong partisipante. Ibinibigay ni Elias ang kanyang buong tiwala. Sa kanya, ipinapasa ang mga komplikadong papeles ng Silangan Agricorp para sa kanyang pagsusulit. Sa una, nagulat ang kanyang mga ehekutibo at abogado, ngunit mabilis nilang nakita ang pagiging matalas ni Dea. Isang hapon, habang sinusuri nila ang isang detalyadong ulat ng produksyon mula sa isa sa mga plantasyon ng tubo, napansin ni Dea ang isang hindi karaniwang pagbaba sa ani sa loob ng 3 buwan. Elias, sabi niya, itinuturo ang isang partikular na seksyon ng ulat. Ang bilang ng ani sa Hacienda Verde ay bumaba ng halos 15.0% sa huling quarter. Ngunit ang ulat sa gastos ay nagpapakita ang parehong antas ng paggamit ng pataba at paggawa. Hindi ito magkatugma. Si Elias, na nakatuon sa ibang dokumento, ay nagtaas ng tingin. Lumapit siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. May problema ka sa ulat, Bia. Hindi sa ulat mismo, tugon niya, kundi sa lohika nito. Kung bumawa ba ang ani, dapat bumaba rin ang mga gastos sa pagproseso at ani. O kaya'y may mas malaking dahilan tulad ng peste o kalamidad. Ngunit walang nababanggit dito. Pinatawag agad ni Elias ang manager ng Hacienda Verde sa isang video conference. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng matalim na tanong ni Elias at ang mapanuring mga obserbasyon ni Dea, lumabas ang katotohanan. Ang manager ay naglihis ng mga pondo sa pamamagitan ng inflate ng mga resibo ng pataba at paggawa, at ang aktwal na ani ay mas mababa dahil sa kanyang kapabayan. Dahil sa mabilis na pagtuklas ni Dea, nakatipid ang kumpanya ng milyong piso. Patalas ang iyong mata, Dea, sabi ni Elias nang matapos ang tawag. May ngiti sa kanyang labi na bihirang makita ng iba. Maraming salamat. Naranasan ko na ring makita ang mga ganyang klase ng pandaraya sa loob ng mansyon. Elias, tugon ni Dea, ang kanyang tinig ay may bahid ng kalungkutan. Kaya alam ko kung paano gumalaw ang mga anino. Ang ganitong klase, ang kooperasyon, ang nagbigkis sa kanila. Nakikita ni Elias ang kanyang katapatan, ang kanyang likas na katalinuhan, at ang kanyang kakayahang makita ang lampas sa mga numero. Hindi na siya isang kasunduan lamang, kundi isang kasosyo, isang katuwang na may sariling kakayahan. Ang kanyang paghanga sa kanya ay lumalin at ang kanyang matigas na puso ay unting lumalambot. Sa mga gabi na nagtatrabaho sila, nang lampas sa oras, sa opisina ni Elias na may tanawin ng kumikinang na syudad, unting bumubukas si Elias. Nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kanyang sariling pagkabata, ang maagang pagkawala ng kanyang ina, ang kanyang ama na laging abala sa negosyo, ang pressure na maging perpekto. Ikinuwento niya ang kanyang pakikipaglaban upang maitayo ang sariling pangalan na malayo sa anino ng kanyang pamilya. Minsan Dea, sabi niya, habang nakatanaw sa malayo, naramdaman ko rin na kailangan kong patunayan ang sarili ko sa bawat tao na parang hindi sapat ang aking pagkatao. Nakita ni Dea ang isang bahagi ng kanyang sarili sa mga salita ni Elia. Sila ay parehong nakaramdam ng iisa sa gitna ng karamihan, parehong naghahanap ng pagkilala at pagtanggap. Nagsimula siyang magbahagi ng sarili niyang mga karanasan, ang lamig sa loob ng mansyon, ang pakiramdam na laging nasa labas, ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, na tanging alaala na lamang. Pakiramdam ko, laging may kailangan akong itago. Bulong niya. Ang tunay kong nararamdaman, ang tunay kong pagkatao. Ang mga lihim na ibinabahagi nila ay naging pundasyon ng isang lumalagong diwa. Ang dating dingding ng yelo ni Elias ay natutunaw,
At ang takot sa pagkabigong magpakita ng kahinaan ni Dea ay naglalaw sa loob ng mansyon ng mga panganiban na ngayon ay halos kontrolado na ni Cora. Sa ilalim ng bagong kasunduan, hindi pa rin kumuhupa ang pagkainggit at galit ni Cora at Kat. Laging mayroong mga salitang may lason, mga tingin na may puot. Elias, hindi ba't nakakapagod ang ganyang klaseng babae? Puro trabaho, sabi ni Kat isang gabi sa hapag, kainan, habang si Dea ay tahimik na kumakain. Ngunit si Elias ay hindi na nanatiling tahimik. Kat, sabi niya, ang kanyang tinig ay matalin. Ang pagiging masipag ni Dea ang isa sa mga dahilan kung bakit umaangat ang kumpanya. Kung hindi ka sanay sa ganoong klaseng dedikasyon, wag mo nang insultuhin ang taong mayroon nito. Ang kanyang mga salita ay tumagos kay Kat na namula sa kahihiyan. Minsan, sinubukan ni Cora na ipahiya si Dea sa harap ng ilang bisita na nagpapahayag na si Dea ay walang alam sa mga gawaing bahay at hindi marunong mag-intestay ng mga bisita. Ngunit bago pa man makasagot si Dea, lumapit si Elias, ipinulupot ang braso sa kanyang baywang. Cora, sabi niya, may matamis ng ngiti, ngulit may pahiwatig ng pagbabanta sa kanyang mga mata. Ang asawa ko ay abala sa mas mahahalagang bagay kaysa sa pag-entertain. Ang kanyang trabaho ay nagpapatakbo ng isang multi-milyong kumpanya. Sigurado akong mas masaya siya sa paggawa niyan kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang usapan. Ang bawat pagtatanggol ni Elias ay tila isang buhawi na bumubura sa mga lason na inihahagis ni Cora at Kat. Nakita ni Dea na si Elias ay hindi lamang nagtatanggol sa kanya dahil sa kasunduan, kundi dahil sa paggalang at pag-aalala. Ang bawat pagtatanggol ay nagpapalakas ng kanyang loob, nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na lumaban. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, umuwi si Dea sa mansyon. Ang kanyang puso ay biglang kumirot nang makita niya ang kanyang lumang kahon ng kahoy na nakatago sa ilalim ng kama. Ito ang tanging alaala na naiwan ng kanyang ina, si Elena Panganiban. Marahan niyang inilabas ang kahon. Ang amoy ng lumang kahoy at nalantang sambagbita ay bumalik sa kanyang alaala. Pinuksan niya ito, at sa loob, kasama ang litrato ng kanyang ina, ay nakita niya ang ilang lumang liham na nakatali sa isang laso, isang kakaibang susi na may kakaibang disensyo, at isang halos pupas na sketch ng isang malawak na lupain. Hindi niya napansin ang mga ito noon. Ang kanyang ina ay laging inilalarawan ni Nestor at Cora bilang isang mahinihin, masasakitin, at mahinang babae na namatay ng maaga. Ngunit ang mga liham na ito ay may ibang kwento. Ang sulat, kamay, ay matatag. Ang mga salita ay puno ng talino at pagmamahal. May mga talata na naglalarawan ng kanyang pangarap para sa hasyenda silangan at ang kanyang pagkabahala sa mga desisyon sa silangan agrikor. Nagpatuloy si Dea sa pagbabasa ng mga liham hanggang sa lumalim ang gabi. Ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat salita. Naglalaman ang mga ito ng mga pahiwatig tungkol sa isang kasunduan na hindi kailanman natupad at mga lihim na dokumento na kailangan niyang hanapin. Kinaumagahan, nilapitan niya si Manang Silya sa kusina. Ang lumang kahon ay yakap. Manang Silya, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May mga bagay po akong nahanap sa kahon ni Mama. May alam po ba kayo tungkol dito? Nakita ni Manang Silya ang mga liham at ang susi. Ang kanyang mga mata, na puno ng matagal ng lihin, ay biglang lumuha. Nako, Inday, bulong niya, kinuha ang kamay ni Dea. Ang nanay mo napakabuting tao, napakatapang. Hindi siya ang babaeng inilarawan sa iyo.
Umupo sila sa lumang lamesa, sa kusina, at doon, sa ilalim ng lihim lapag, iilaw ng umaga, isiniwalat ni Manang Celia ang matagal ng itinagong katotohanan. Si Elena, ang iyong ina, simula ni Manang Celia, ang kanyang tinig, ay halos bumulong. Siya ang tunay na lakas sa likod ng Silangan Agricorp. Siya ang may ideya, ang may pananaw. Ang Hacienda Silangan, iyon, ang lupain ng kanyang pamilya, ipinamanampa sa kanya ng kanyang lolo. Dinala niya sa Silangan Agricorp ang malawak na lupain na iyon at ang kanyang katalinuhan sa pagpapatakbo ng agrikultura. Si Nestor, ang iyong ama, ay magaling sa marketing, ngunit si Elena ang may utak ng negosyo. Narinig ni Dea, ang bawat salita, ang kanyang puso, ay nanananig. Ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang ina ay isang kasinungalingan. Nang mamatay ang iyong ina, Inday, patuloy ni Manang Celia, mayroong di pangkaraniwang pangyayari. Biglang nagbago ang lahat. Si Cora, na dati ay isang distant relative lamang, ay biglang lumapit kay Nestor. Kinuha niya ang lahat ng mga papeles ng iyong ina, ang mga susi, ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagmamay-ari. Sinabi niya kay Nestor na si Elena ay umalis ng walang iniwang anumang karapatan, na ang lahat ay nakapangalan kay Nestor na lamang. Ang luha ay bumalisbis sa pisngi ni Manang Celia. Ginawa niyang maniwala si Nestor na si Elena ay isang walang kwentang asawa, na ang lahat ng mga desisyon ay si Nestor ang gumawa. Pinilit niya si Nestor na palayasin ang mga dating abogado ng nanay mo, na palitan ang lahat ng staff na loyal kay Elena. Unti, kinuha niya ang lahat. Ang iyong ama, sa kanyang kalungkutan at kahinaan, ay naniwala sa kanya. At sa loob ng mga taon, pinalakitan nila na may maling pananaw sa iyong sariling ina, para lang hindi mo mahanap ang katotohanan. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa loob ni Dea. Galit para sa kanyang ina, galit para sa kanyang sarili, galit sa mga kasinungalingan. Ang kanyang ina ay hindi mahina. Ang kanyang ina ay nilinlang, pinagkaitan ng katarungan. Ang kakaibang susi at ang mga pahiwatig sa mga liham ay nagturo kay Dea sa isang lumang address sa Maynila na nakasulat sa likod ng isang business card na halos kupas na. Sa tulong ni Elias na nagpahiram ng kanyang driver at nagbigay ng mga tagubilin para sa paghahanap ng abogado, nahanap ni Dea ang tanggapan ni Ate Ricardo Cardo Morales. Ang opisina ay luma, puno ng mga lumang libro at dokumento, ngunit mayroong aura ng karunungan at pagiging mapagkakatiwalaan. Si Ate Morales, isang matandang abogado na may mabait na mukha, ngunit matalas ang tingin, ay nakilala agad si Dea. Diwata, panganiban, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong darating ka. Inilahad ni Dea ang kanyang mga natuklasan ng mga liham, ang susi, ang sketch ng Hacienda Silangan. Sumenyas si Ate Morales na umupo siya. Ang iyong ina, si Elena, ay isang natatanging babae. Simula ni Ate Morales. Siya ang aking kliyente. Mahal ka niya. At matalino siya. Noon pa man, nararamdaman na niya ang posibleng mangyari. Inilabas ni Ate Morales mula sa isang lumang gold ang isang matibay na sobre na may silyo at pirma ng kanyang ina. Ito ang ang karaniwang wata. Ang diwata ng Hacienda Silangan. Ito ang kanyang huling habilin. Pinasa ni Dea ang wata at ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso.
Ayon sa Wata, si Elena Panganiban ay hindi lamang kapwa, tagapagtatag ng Silangan AgriCorp, kundi siya rin ang iisang ari ng Hacienda Silangan. Ang Hacienda Silangan ay hindi lamang isang lupain. Ito ay isang malawak, mayaman, at mahalagang lupain na pinagmula ng marami sa mga ani ng Silangan AgriCorp. Ito ay isang lupaing pinagtamnan ang mga ninuno ni Elena at naipasa sa kanilang pamilya. Hindi ito kailanman naging aari ni Nestor o ng pamilya Panganiban. Matagal na itong pinakinabangan ni Nestor at Cora, ngunit kailanman ay hindi nila kinilala ang tunay na may-ari nito. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng Wata ay ang provision, si Dia ang iisang tagapagmana ng Hacienda Silangan at 60.0% ng kabuuang shares ng Silangan AgriCorp sa kondisyon na siya ay magpakasal bago ang kanyang 20th kaarawan. Ang kondisyon na iyon ay natugunan na niya sa kasal nila ni Elias. Ang luha ay bumalisbis sa mga mata ni Dia. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkabigla, pagkilala, at matinding galit. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa kasinungalingan. Siya ang tunay na mayaman, ang tunay na may kapangyarihan. Ang lahat ng ipinagkait sa kanya, ang lahat ng hinamak sa kanya, ay kanya pala simula pa noon. Handa ka na bang harapin ang katotohanan, Diwata? Tanong ni Ate Morales. Tumangmo si Dia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng bagong lakas at determinasyon. Handa na po ako. Sa pagbalik sa mansyon, may kasama si Dia na hindi na mapagkunwari at hindi na tahimik. Si Elias ay naroon. Ang kanyang presensya ay malakas at suportado. Si Ate Morales ay kasama rin nila. Bitbit ang mga orihinal na dokumento. Isang formal na pagpupulong ng pamilya ang ipinatawag na dinaluhan ni Nestor, Cora, at Kat. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng tensyon. Si Cora ay may matamis na ngiti pa rin na parang wala siyang alam. Si Kat ay nakangisi na parang naghihintay ng isa pang pagkakataon upang ipahiya si Dia. Si Nesto ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay walang katinuan. Papa, Cora, simula ni Dia, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit matatag. Mayroon akong importanteng sasabihin sa inyo. Inilabas ni Ate Morales ang mga dokumento. Please, Panganiban, Mr. Panganiban, narito po kami upang ipaalam ang tunay na estado ng pagmamay-ari ng Hacienda Silangan at ng Silangan AgriCorp. Nagulat si Cora. Ano bang sinasabi ninyo? Nagkalinawan na ang lahat ng iyan. Ang lahat ay nakapangalan kay Nestor. Ngunit si Dia ay hindi nagpatawad. Hindi po. Si Mama, si Elena Panganiban, ang tunay na may-ari ng Hacienda Silangan. At ako, bilang kanyang iisang anak, ang kanyang tanging tagapagmana. Hindi lamang ng lupa, kundi ng 60% ng shares ng Silangan AgriCorp. Inilahad ni Ate Morales ang Wata, ang mga selyo at ang mga lagda. Ang ngiti ni Cora ay naglaho, napalitan ng gulat. Ang mukha ni Kat ay namutla. Si Nestor ay tila hindi makapaniwala. Ito ay peking dokumento. Ito ay panloloko. Sigaw ni Cora, tumayo at tinangkang agawin ng Wata. Diwata, paano mo nagawa ito? Sinisira mo ang pamilya natin. Ang pamilya na sinisira ay kayo, Cora, tugon ni Dia. Ang kanyang tingin ay nanunuot. Sa loob ng maraming taon, niloko ninyo si Papa. Niloko ninyo ako. Kinuha ninyo ang lahat ang pinaghirapan ni Mama.
Pinagkaitan ninyo ako ng katotohanan. Ang bawat sentimo na kinuha ninyo mula sa Silangan Agricorp, ang bawat aninakinita mula sa Hacienda Silangan, ay akin. Hindi ninyo lang ito pinakinabangan, kundi nilustay ninyo pa. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Cora. Pinipilit mong agawin ang lahat mula sa anin, sa pamilya mo, ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng kusina. Si Manang Celia ay nakatayo. Doon, ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang ledger at isang tumpok ng mga resibo. Hindi po kasinungalingan, Cora. Sabi ni Manang Celia, ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa kabila ng kanyang edad. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Noong namatay si Elena, ikaw ang nag-utos sa akin na itago ang lahat ng mga papeles niya. Ikaw ang nagpabago sa mga records, ang Hacienda Silangan. Ikaw ang naglagay ng mga maling entry sa ledger na ito na nagpapakita ng mga gastos na hindi kailanman naglanap upang unting makuha ang pera ng kumpanya. Inihagis ni Manang Celia ang ledger at mga resibo sa mesa. Narito ang ebidensya, Elias. Ang lahat ng mga transaksyon na hindi maipaliwanag. Ang mga resibo na hindi tumutugma sa tunay na presyo. Ang mga liham na nagpapatunay na si Cora ang nagmamanipula kay Nestor, na ginawa niya itong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang mga mata ni Cora ay lumaki sa takot. Hindi niya inakala na may saksi. Hindi niya inakala na may magtatangkang tumayo para kay Dia. Si Nestor, na tahimik na nakikinig sa lahat, ay unting bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi at pagkabigo. Ang kanyang buong mundo ay gumumo. Ang kanyang pinagkatiwalaan, ang kanyang minahal, ay niloko siya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging bulag, ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Papa, sabi ni Dia, ang kanyang boses ay lumabot sa huling pagkakataon. Niloko po kayo ni Cora. Hindi ninyo kailangang maniwala sa kanya ngayon. Ngunit si Nestor ay hindi na sumagot. Siya ay tuluyang bumagsak, isang basag na tao sa gitna ng mga kasinungalingan at mga lihim na sumabog sa kanyang harapan. Ang paghahari ng mga panganiban na pinamahalaan ng pandaraya at kasakiman ay natapos na. Sa madilim at tahimik na sulok ng mansyon ng mga panganiban, na ngayon ay tila isang luma at pinabayaang pugad, nagbabalik ang dalawang anino, sina Corazon Cora at Catalina Cat. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng galit at kahihiyan. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa puot na mas mainit pa sa impyerno. Matapos ang mapait na pagkatalo sa paghaharap kay Dia at Elias na kung saan ay nalantad ang kanilang mga kasinungalingan, pandaraya at pagtatago ng kayamanan. Sila ay nawalan ng lahat, ang kapangyarihan, ang impluwensya at ang karangyaan na matagal nilang inangkin. Ang malawak na mansyon ay tila naging bilangguan, at ang bawat sulok nito ay nagpaparinig ng kanilang pagkaligo. Hindi ko matatanggap ito, Mama. Pang matinis na tinig ni Kat ay pumulit sa katahimikan ng gabi, na parang isang basag na salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit habang hinahagis niya ang isang baso ng kristal sa dingding na sumabog sa libong piraso. Ako ang dapat na naroroon. Ako ang dapat na maging asawa ni Elias at ang lahat ng kayamanan na yon, ito ay sa atin. Hindi sa diwata na yon. Si Cora, na nakaupo sa isang silya na may malalim na pag-iisip
ay hindi man lang gumalaw sa gulat sa ingay. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Ang kanyang matamis na ngiti na ginamit niya upang manipulahin ang lahat ay naglaho na, napalitan ng isang mapait na grimace. Alam kong hindi, bulong niya, ang kanyang tinig ay malanig at puno ng lason. Hindi natin hahayaan na mangyari ito. Hindi tayo hahayaan na matalo ng isang tulad niya. Ang kanilang mga puso ay puno ng matinding inggit at pagkamuhi kay Dea. Para sa kanila, si Dea ay hindi lamang agaw ng kanilang yaman, kundi agaw din ng kanilang dignidad at ng kanilang kinabukasan. Ang bawat tagumpay ni Dea ay tila isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa kanilang laman. Ang bawat sikat ng araw sa buhay ni Dea ay tila isang magliliyab na apoy na sumusunog sa kanilang natitirang pag-asa. Ngunit may isang balita na naglagablab pa, lalo sa apoy ng kanilang puot. Isang umaga, habang aalmusal si Dea kasama si Elias, na ngayon ay mas malambot at mas mapagmahal na sa kanya, biglang sumuka si Dea. Aalala si Elias, ngunit si Dea ay ngumiti na lang, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang lihim na kaligayahan. Isang pagsusuri sa ospital lang nagkumpirma, buntis si Dea. Nagdadalang tao siya sa anak ni Elias. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, na parang apoy sa tuyong dayani, at nakarating sa pandinig ni Cora at Kat. Para kay Dea, ito ay ang pinakamalaking kaligayahan na kanyang naramdaman. Isang simbolo ng pag-asa, ng pagmamahalan na lumago mula sa isang sapilitang kasunduan. Ngunit para kina Cora at Kat, ang balita ay tila isang patak ng lason na sumabog sa kanilang utak. Ang pagkakaroon ni Dea ng isang tagapagmana kay Elias ay nangangahulugan na ang lahat ay tuluyan nang nawala. Ang bawat pangarap ni Kat na makuha si Elias at ang bawat plano ni Cora na muling makabalik sa kapangyarihan ay naglahos sa hangin. Hindi! Sigaw ni Kat habang dinudurog ang hawak niyang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa pagbubuntis ni Dea. Ang kanyang mukha ay deform sa matinding galit. Hindi pwedeng mangyari ito. Anak, namin dapat yan ni Elias. Akin dapat siya. Si Cora ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding determinasyon. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding lason. Kung hindi natin sila kayang talunin sa pamamagitan ng batas, sabi niya, kung gayon, gagamitin natin ang ibang paraan. Alisin natin ang diwata na yan, kasama ang kanyang anak. Ang kanilang mga isip ay nagplano ng isang karumaldumal na balakin, isang masasamang plano na mas masahol pa sa lahat ng kanilang nagawa. Hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghihiganti sa matinding puot na lumamon sa kanilang kaluluwa. Sa loob ng malaking conference hall ng Zamora Group, isang malaking saro ang inihanda upang ipagdiwang ang muling pagbangon ng silangan na Greek court at ang pagbabago sa pamamahala nito. Ang bulwagan ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas, mga sariwang bulaklak, at mga kumikinang na ilaw. Ang mga bisita na binubuo ng mga piling personalidad sa mundo ng negosyo, mga politiko, at mga kaibigan ay uusap, nagtatawanan, at nagkakatuwaan. Ang musika ay malabing, at ang hangin ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Si Dea, na nakasuot ng isang eleganting gown na nagtatago ng bahagyang umbok sa kanyang tiyan, ay nakatayo sa tabi ni Elias. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa kaligayahan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahalan habang nakatingin kay Elias. Si Elias naman, na ngayon, ay mas malambot na ang ngiti at mas madalas nang humahawak sa kanyang kamay, ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanilang kasal na nagsimula bilang isang transaksyon ay naging isang tunay na pagmamahalan na lumago sa gitna ng pagsubok at pagtuklas. Ang kanilang magiging anak ay ang simbolo ng pagmamahalan na ito. Pakiramdam mo ba ay maayos ka? Pulong ni Elias habang napapansin ang bahagyang pagkaputa sa mukha ni Dea sa kabila ng kanyang ngiti. Napakapagod ng araw mo kanina sa opisina. Hindi ka ba dapat magpahinga? Ayos lang ako, Elias. Tugon ni Dea, ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ng kamay niya. Masaya lang talaga ako. Ito ang simula ng lahat ng ating pinangarap. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging masaya, mayroong bahagyang pagod sa kanyang mga mata, isang kaunting pagkahilo na nararamdaman niya sa loob ng iyang araw. Ang pagbubuntis ay nagsisimula pa lamang, at ang kanyang katawan ay nagsisimula pa lamang na masanay. Sa kabilang banda ng bulwagan, nakatanaw sina Cora at Kat. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino sa dilim. Ang kanilang mga mata ay matalin, nakatitig kay Dea, na para mga vampira na naghihintay sa kanilang biktima. Ang plano ay handa na. Ang lason ay nasa kanilang mga kamay. Si Kat, na nakasuot ng isang kulay, abo na cocktail dress, ay lumapit sa buffet table kung saan nakalagay ang mga inumin. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at sa matinding pananabik. Ngayon na ang pagkakataon. Nang makita niya si Dea na kinuha ang kanyang espesyal na inumin, isang baso ng sariwang katas ng orange na sadyang inihanda para sa kanya. Dahil sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang pagkahilig dito, si Kat ay umaksyo. Ang kanyang mga mata ay naglilihab sa panalo. Dali siyang lumapit sa lamesa, dahan, na parang isang anino. Nakita niya ang baso ng orange juice si Dea sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang isang maliit na vial na naglalaman ng isang walang kulay at walang amoy na likido. Sa isang mabilis na paggalaw, ibinuhos niya ang buong nilalaman ng vial sa baso ni Dea. Pagkatapos ay mabilis na itinago ang vial sa kanyang bulsa. Walang nakakita. Walang nakapansin. Tanging si Manang Celia na naglilinis ng mga baso sa di kalayuan ang bahagyang nakakita sa kakaibang kilos ni Kat. Ngunit hindi niya gaanong pinansin na inakala na aayos lamang si Kat ng mga inumin. Si Kat ay mumisis sa kanyang sarili. Ang kanyang plano ay perpekto. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng pagkawala ni Dea, siya ang magpapanggap na buntis kay Elias na magbabalik sa kanyang dati at magiging karapat dapat na asawa ni Elias. Ito ang kanyang paghihiganti. Lumalapit si Dea sa lamesa upang kunin ang kanyang inumin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang baso, si Elias na napansin ang kanyang pagkaputla at ang kanyang bahagyang pagkahilo ay umaksyon. Ang kanyang puso ay nagkakaibang pakiramdam, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. O baka naman, napansin niya ang isang kakaibang tingin sa mga mata ni Kat na biglang naglaho. Tantang Mary, sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang mga salita ay tila mga bulong na nagpapawi ng pagod. Ponglay ka, ana, say nagpa. Tang Mary, hayaan mong inumin ko muna ito. Inumin mo ang baso ko. Ang baso ni Elias ay naglalaman ng tubig, at ang baso ni Dea ay ang may lason. Sa isang mabilis na palitan, kinuha ni Elias ang baso ni Dea at ibinigay
sa kanya ang kanyang sariling baso. Ngumiti si Dea sa kanya, nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala. Hindi nagtagal, habang nag-uusap sila sa isang grupo ng mga bisita, biglang naramdaman ni Elias ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Napahawak siya sa kanyang lalamunan na tila nahihirapan sa paghinga. Ang baso ng orange juice ay bumagsak sa kanyang kamay, nabasag sa sahig, at ang likido ay kumalat sa kanyang mga paa. Elias, anong nangyayari? Tanong ni Dea. Ang kanyang puso ay biglang kumabog sa takot. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, siya ay biglang bumagsak sa sahig. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at sutil na lumabas ang bula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay umikot at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng matinding kumbulsyon. Ang mga tawanan sa bulwagan ay biglang naglaho, napalitan ng mga sigaw ng takot at pagkabigla. Ang musika ay huminto. Ang lahat ay nakatitig kay Elias, na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang buhay ay tila unting lumilisan. Elias, sigaw ni Dea, ang kanyang tinig ay puno ng matinding sakit at pagkawala. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang eksenang ito, ang basag na baso, ang bula sa bibig ni Elias, ang matinding pagdurusa, ay eksaktong nakita niya sa kanyang bangungot. Sa flash forward na laging bumabagabag sa kanya. Ito na. Nangyayari na ito. Ang kanyang pinakamalaking takot ay naging katotohanan. Ang mga sirena ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng gabi habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot patungo sa ospital. Sa loob ng ambulansya, si Dea ay nakayakap kay Elias, ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang tigil. Ang kanyang puso ay durog, ang kanyang kaluluwa ay puno ng matinding sakit. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang magiging anak, ay nasa bingit ng kamatayan. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumalaw, sinusubukang iligtas ang buhay ni Elias. Si Dea ay nakatayo sa labas, nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng na tila umaasa na mabubuksan nito at lalabas si Elias, buo at malusog. Ang bawat minuto ay tila isang oras, ang bawat segundo ay tila isang habang buhay. Hindi ko matatalo ito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. Hindi ako makakayanan na mawala ka, Elias. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay bumalik sa kanyang isip, ang kanilang mga lihim na pag-uusap, ang kanyang pagtatanggol, ang kanyang mga ngiti na unting nagpapalambot sa kanyang puso. Ang kasal na itinuring niyang isang sumpa ay naging isang pinakamahalagang regalo, at ngayon, ito ay nasa bingit ng pagkawala. Ang bawat tiluha ay bumabagsak sa kanyang tiyan, kung saan lumalaki ang kanilang anak. Sa gitna ng kaguluhan at pagkabigla, si Manang Celia, na nakakita sa kilos ni Kat sa bosit tabo, ay nanatiling kalmado sa labas. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot, ngulit ang kanyang isip ay matalas. Nakita niya ang lahat, ang pagbubuhos ni Kat ng likido sa baso ni Dea, ang mabilis na pagpapalit ng baso ni Elias, at ang biglaang pagbagsak niya. Alam niya na ito ay isang masamang balakin. Mabilis siyang kumilos. Habang nagkakagulo ang lahat, dahan-dahan niyang nilapitan ang lugar kung saan nabasag ang baso ni Elias. Hindi niya pinansin ang mga taong nagtatakbuan. Marahan niyang kinuha ang ilang piraso ng basag na baso
at ang bahagyang natitirang lichido sa sahig at inilagay sa isang tis. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit, walang kulay na bill na nahulog mula sa bulsa ni Kat habang siya ay nagtatakbuhan papalayo sa kaguluhan. Mabilis niya itong pinulot at itinago sa kanyang sariling bulsa. Ito ang kanyang patunay. Ito ang katotohanan. Lumipas ang mga oras na tila mga siglo. Sa wakas, lumabas ang doktor. Nagkaroon po siya ng matinding poisoning. Ma'am, sabi ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit naagapan namin. Asa critical na kondisyon pa rin siya at kailangan nating bantayan ang mga susunod na 4 na 8 oras. Malakas si Mrs. Zamora. Lumalaban siya. Nakahinga si Dea, ang malalim. May pag-asa pa. Sa mga sumunod na araw, si Elias ay nanatiling walang malay. Nakakabit sa iba't ibang makina na nagpapanatili sa kanyang buhay. Si Dea ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nawa. Kinuha niya ang mga kamay ni Elias, hinalikan ito, at binulungan ng mga salita ng pagmamahal at pag-asa. Labanan mo, Elias, bulong niya. Kailangan ka namin ng anak natin. Ang proseso ng paggaling ni Elias ay dahan at masakit. Ngunit sa bawat araw, sa bawat paggising niya, sa bawat pagdilat niya ng kanyang mga mata, ang kanyang pagmamahal kay Dea ay lalong lumalalim. Nakita niya ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagiging matatag sa harap ng pagsubok. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Mahal kita. Mas mahal pa sa buhay ko. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Dea, nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Niyakap niya si Elias, ang kanyang luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Ang pagsubok na ito ay nagpatibay sa kanilang pagmamahalan, ginawa itong mas malalin, mas matatag, at hindi matitinag. Alam niya na hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Elias. Habang unting lumalakas si Elias, nagsimula silang magplano. Alam nila na hindi nila maaring hahayaan na makaligtas si Cora at Kat sa kanilang krimen. Manang Celia, sabi ni Dea, isang hapon, habang iisa sila sa silid ni Elias. Mayroon po ba kayong nakita? Umupo si Manang Celia sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedesisyon. Inday, nakita ko ang ginawa ni Kat. Mayroon akong hawak na ebidensya. Ibinigay niya kay Dea ang mga basag na piraso ng baso, ang tisu na may bahay ng likido, at ang maliit na bill na nahulog kay Kat. Ito ang lason, sabi ni Manang Celia, ang kanyang boses ay matatag. Pinatay nila ang iyong ina, Inday. At sinubukan din nilang gawin sa iyo. Sa tulong ni Elias, na kahit mahina pa, ay nagbigay ng kanyang buong suporta. Nagsimula silang mangalap ng karagdagang ebidensya. Kinausap niya ang mga investigador, ang kanyang mga abogado, at ipinadala ang mga ebidensya ni Manang Celia sa isang forensic laboratory para sa pagsusuri. Hindi lamang doon natapos. Habang nagpapagaling si Elias, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na muling suriin ang lahat ng financial record ng silangan na Greek Corp, lalo na ang mga lumang transaksyon na hindi nakita noon. Gusto niya na wala nang matitira. Gusto kong mahanap ang bawat sentimo na kanilang ninakaw. Sabi niya kay Dea, ang kanyang mga mata ay matalin sa pagdedesisyon. Hindi lang sa atin, kundi sa mga manggagawa, sa mga taong pinagsamantalahan nila.
Ang mga pagsusuri sa mga account ay nagdunyad ng mas malalaking paglilis ng pondo, mga peting kontrata, at mga sadyang pagkalugi na pinalabas upang makakuha ng pera. Ang bawat trace ng pandarayan ni Cora at Kat ay unting lumabas, na nagpapatunay na ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Si Dea, na ngayon ay mas matatag at mas matalino, ay naging aktibo sa pagkalap ng ebidensya. Ugnayan siya sa mga supplier na niloko ni Cora at Kat, sa mga manggagawa ay hindi nabayaran ng tama at sa mga magsasaka na pinagsamantalahan ang kanilang lupain. Ang bawat biktima ay nagbigay ng kanilang testimonya, nagdagdag ng bigat sa kaso laban kina Cora at Kat. Ang pagmamahala ni Dea at Elias na nabuo sa gitna ng pagsubok at pagdurusa ay nagbigay sa kanila ng lakas na lumaban. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa katarungan, para sa lahat ng mga taong naging biktima ng kasakiman at pandarayan ni Cora at Kat. Ang oras ng paghihiganti ay hindi na malayo, ngunit ito ay hindi paghihiganti ng puot, kundi paghihiganti ng katarungan. Ang hangin sa loob ng malawak na conference hall ng Zamora Group ay mabigat, tila bumabalot sa bawat isa na naroon. Hindi ito isang ordinaryong pulong ng mga shareholders. Ito ay isang paglilitis, isang huling paghaharap kung saan ang katotohanan ay isisiwalat at ang mga kasinungalingan ay tuluyang mabubulok. Ang mga mamahaling kasangkapan, ang kinang ng mga marmol na sahig at ang formalidad ng mga naroroon ay hindi makapagtago sa matinding tensyon na bumabalot sa silid. Ang bawat sulyap, bawat bulong, ay tila isang matalin na sibat na tumatagos sa katahimikan. Nakaupo sa gitna ng silid, sa isang mahabang mesa, sina Dea at Elias. Si Dea, na ngayon ay halos 8 buwan, nang nagdadalang tao, ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng damit na nagtatago sa umbok ng kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay matatag, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paninindigan, ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat pagtibok ay tila nagpaparinig ng kanyang takot at pag-asa. Si Elias, sa kanyang tabi, ay malapit na ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Dea, nagbibigay ng tahimik na suporta. Agaman pansin pa rin ang bakas ng kahinaan mula sa kanyang pagkalason, ang kanyang presensya ay malakas, ang kanyang mga mata ay natalas at puno ng proteksyon. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo sina Corazon Cora at Catalina Kat Panganiban. Ang kanilang mga mukha ay balot sa isang kombinasyon ng takot, pagmamataas, at pagtanggi. Sa tabi nila, nakaupo si Nestor Panganiban, ang ama ni Dea, na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay walang katinuan, ang kanyang balikat ay nakayuko, isang buhay na representasyon ng pagkabigo at pagsisisi. Nagsimula ang paglilitis sa pagpapakilala ni Ate Ricardo Cardo Morales. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Kinang Panganiban, Ginoo, narito po tayo upang linawin ang mga seryosong akusasyon na kinakaharap nina Ginang Corazon Panganiban at Binibining Catalina Panganiban. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Cora, ang kanyang tinig ay matinis. Ito ay isang paninira, pinipilit nilang agawin ang lahat sa amin. Huwag ninyong sirain ang aming pangalan. Dagdag ni Kat, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngunit hindi nagpatawad si Dea. Tumayo siya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ang mga kasinungalingan ay sapat na. Ngayon, ilalabas natin ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Dea ang kanyang mga natuklasan, ang wata ng kanyang ina, ang Hacienda Silangan,
ang kanyang pagmamay, ari sa 60.0% ng silangan agrikot. Sinundan ito ang detalyadong presentasyon ni Elias, ang lahat ng ebidensya ng pandurukot ng pondo. Ang mga kopya ng bank statements, mga peking resibo, mga ulat ng audit na nagpapakita ng libong, milyong piso na inilihis mula sa kumpanya. Ipinakita ang mga dokumento na nagpapatunay na ang Hacienda Silangan ay hindi kailanman naging aari ni Nestor, kundi pamana ni Elena. Unting nagbago ang mga ekspresyon ni Cora at Kat. Ang kanilang mga ngisi ay naglaho, napalitan ng pagkaputla at takot. Ang bawat dokumento na ipinapakita, bawat bilang na binabasa ay tila isang silyo na nagpapatunay sa kanilang pagkakasala. At pagkatapos, dumating ang pinakamagbigat na ebidensya. Tumayo si Manang Celia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay natatag. Nakita ko po, Ginang Panganiban. Nakita ko ang lahat. Ang pagmamanipula ni Cora kay Nestor, ang pagtatago ng mga dokumento ng iyong ina, ang pagpapalit ng mga ulat upang takpan ang pandurukot ng kondo. Nakita ko rin po ang ginawa ni Kat sa salo. Nakita ko po kung paano niya nilagyan ng laso ng inumin ni Dea. Inila ni Manang Celia ang Dea ng lason, ang mga basag na piraso ng baso, at ang resulta ng forensic analysis na nagpapatunay sa pagkakaroon ng nakamamatay na lasol. Ang silid ay biglang napuno ng bulungan. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig kina Cora at Kat, puno ng pagkasuklang. Hindi na nakayanan ni Cora. Ang kanyang matigas na mukha ay biglang bumagsak. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Hindi ko sinadya. Nagalit lang ako. Gusto ko lang na maging akin ang lahat. Ngunit si Kat ay hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang mga mata ay umikot. Ang kanyang isip ay tila nawawala sa katinuan. Kasinungalingan, ang diwata na yan ang may kasalanan. Siya ang umagaw sa akin kay Elias. Siya ang umagaw sa lahat ng dapat na akin. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga kamera ay kumikislap at ang mga bulungan ay lumalakas, si Kat ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay baliw, puno ng matinding galit at desperasyon. Isang matalim na bagay ang biglang kumislap sa kanyang kamay, isang kutsilong de mesa na kinuha niya mula sa bofetable. Mamamatay ka. Diwata, mamamatay ka. Kasama ang anak mo. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila isang hayop na nasasaktan. Sa isang iglap, sumugod siya patungo kay Dea. Ang kutsilyo ay nakatutok sa tiyan nito. Ngunit bago pa man makarating ang kutsilyo kay Dea, si Elias, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay mabilis na kumilos. Ginawa niyang panangga ang kanyang katawan, niyakap si Dea, at hinarap ang atake ni Kat. Isang matalim na kirot ang sumalubong sa likuran ni Elias. Ang kutsilyo ay tumama sa kanya, iwan ng isang mababaw na hiwa, ngunit sapat upang maglabas ng dugo. Naramdaman ni Dea ang mainit na dugo na tumutulo sa kanyang braso. Elias! Sigaw niya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog sa takot. Ngunit huli na palakad Kat. Sa loob ng ilang segundo, 2 pulis na naroon bilang seguridad ay mabilis na kumilos, hinarangan si Kat, at kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Siya ay pinusasan. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng galit at pagkabaliw. Si Cora, na nakakita sa lahat, ay tuluyang bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang tigil. Siya rin ay pinusasan, kasama ang kanyang anak, at pareho silang dinala papalabas ng conference hall. Ang kanilang mga mukha
ay balot sa kahihiyan at pagkaglo. Ang kanilang paghahari ng kasinungalingan at kasakiman ay natapos na. Si Nestor panganiban na nakita ang lahat, ang kanyang asawa at anak na dinala ng pulis, ang kanyang sarili na nabuhay sa kasinungalingan ay tuluyang nasira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang katawan ay nangingig. Lumapit si Dea sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Papa," bulong niya. Ngunit hindi na siya nakasagot. Tumayo si Nestor, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dea, puno ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako, Dea," bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. "Napakalaki ng kasalanan ko." Pagkatapos noon, tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang posisyon sa kumpanya, ang kanyang kayamanan, ang lahat. Umalis siya sa bansa, iisang nagalakbay, naghahanap ng pagbabago, naghahanap ng kapayapaan sa isang malayong lupain. Sinusubukang ayusin ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, lumitaw ang isang bagong umaga. Sina Dea at Elias ay nagsimula ng kanilang bagong buhay sa Hacienda Silangan, ang lupain na puno ng pamana at pag-asa. Ang hacienda na dating pinabayaan at silamantala ni Cora at Kat ay unti-unting muling nabuhay sa ilalim ng kanilang pamamahala. Si Dea, na ngayon ay mas matatag at mas matalino, ang naging pinuno ng Hacienda Silangan. Sa tulong ni Elias na nagbigay ng kanyang buong suporta, ang Hacienda Silangan ay naging isang modelo ng sustainable agriculture. Ang mga dating lupain na natuyot ay muling nabuhay sa sariwang ani. Ang mga bagong teknolohiya ay ipinakilala upang mapabuti ang ani at protektahan ang kalikasan. Ang mga manggagawa na dating pinagsamantalahan ay nabigyan ng patas na sahod at maayos na pamumuhay. Ang kanilang mga anak ay nabigyan ng edukasyon. Ang bawat hakbang ni Dea ay pinapatunayan na ang pagmamahal at pagiging matuwid ay mas matimbang kaysa sa kasakiman. Ang Hacienda Silangan ay hindi lamang isang lupain. Ito ay isang komunidad, isang pamilya na muling binuo sa pag-asa at pagkakaisa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Isang maligayang araw, sa gitna ng mga bulaklak at sariwang simoy ng hangin ng Hacienda Silangan, isinilang ni Dea ang kanilang panganay na anak, isang malusob at magandang batang lalaki. Pinangalanan nila siyang Aris, na nangangahulugang simula ng pag-asa, isang perpektong simbolo ng kanilang bagong buhay, ng kanilang pagmamahalan na lumago sa gitna ng pagsubok. Nakita ni Dea ang kaligayahan sa mga mata ni Elias habang yakap nito ang kanilang anak. Ang dating malamig at walang emosyon na CEO ay ngayon ay isang mapagmahal na ama. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Ang kanilang kasal na nagsimula bilang isang sapilitang kasunduan sa negosyo ay naging isang tunay na pagmamahalan, isang pagmamahalan na lumago sa gitna ng mga pagsubok, mga kasinungalingan at mga pagtataksil. Ito ay isang pagmamahalan na binuo sa tiwala, pag-unawa at pagsasakripisyo. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay dahang sumisikat sa mga buro ng Hacienda Silangan, nakatayo sina Dea at Elias sa tuktok ng isang burol, iyakap ang kanilang anak na si Aris. Ang hangin ay malambing, ang mga ibon ay umaawit, at ang buong lupain ay tila nagdiriwang ng isang bagong umaga. Tumingin si Dea kay Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal,
Salamat, Elias, bulong niya. Salamat sa lahat. Hinalikan ni Elias sa harang noo ni Dia, pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. Para sa iyo, at para sa ating pamilya, Dia. Ang pagmamahalan natin ang pinakamahalagang kayamanan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pagmamahalan ay kayang lampasan ng anumang pagsubok. Mula sa isang malamig na kasunduan, lumago ito tungo sa isang malalim, matatag, at walang hanggang pag-ibig. Ito ay isang kwento ng katarungan, ng pagbabago, at ng pag-asa. Ang hasyenda silangan, na dating simbolo ng kasakiman, ay ngayon ay naging simbolo ng pagmamahalan, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Ang pagmamahalan ni Nadia at Elias ay hindi lamang nagdala sa kanila ng kaligayahan, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa lahat ng mga taong naging saksi sa kanilang paglalakbay. Isang paglalakbay na pinatunayan na ang kabutihan ay laging mananaig at ang pag-ibig ay tunay na makapagbibigay ng kalayahan at tunay na kaligayahan.